Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa NBI website para makagawa kayo ng account online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos dito, i-type lang natin itong clearance.nbi.gov.ph kasi ito po yung legit na website nila. And then may makikita tayong data privacy content. So dito, basahin nyo na lang po lahat yan. Kung gusto niyo Tagalog, may Tagalog naman dito. Pero kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong I agree dito sa baba. And then after that, may makikita kayong advisory dito. So nandito yung mga valid IDs na tinatanggap nila. And by the way, mamaya guys, i-discuss ko naman lahat yan. So sa ngayon, i-click nyo po muna itong close. At pagkatapos kung may makikita na naman kayong ganito, so dito i-click nyo ulit itong close. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa website ng NBI. So dito pwede kayong mag-login guys kung meron na kayong account. Pero kung wala pa kayong account, kailangan ninyong munang mag-register. So dito, scroll down lang natin dito sa pinakababa. At dito may makikita tayong do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So para sa mga nakakuha na ng NBI clearance from 2014 pataas, pwede nyo pong i-click itong no at pwede po kayong mag-renew ng inyong NBI clearance. And by the way guys, sa mga gustong mag-renew ng kanilang NBI clearance, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pero kung kayo ay nakakuha na ng NBI clearance pero noong 2013 pababa na, so hindi na po pwede yan. So i-click nyo na lang po itong no. At pagkatapos dito, kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at yung civil status. Kung single ba, married, widowed, or annulled kayo. And then dito sa baba guys, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So ilagay nyo po yung year, yung month, at yung day. So make sure guys, hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. After that, kung okay na lahat, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name, at last name ninyo. So make sure ilalagay nyo po ng tama yung pangalan ninyo, middle name, at apelyido ninyo. Dapat hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung mobile number ninyo. So make sure active yung mobile number na ilalagay ninyo at the same din sa email address na ilalagay ninyo dito sa baba. So make sure active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo. So ulitin ko, dapat active yung mobile number at yung email address na ilalagay ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password at confirm password ninyo. So advice ko sa inyo guys, dapat yung password na ilalagay ninyo ay madali lang pong matandaan para hindi nyo po makalimutan kaagad. At pagkatapos kung okay na lahat, i-click nyo na po itong box katabi ng read and accept para ma-checkan. And then may makikita kayong terms of service nila dito. So basahin nyo na lang po lahat yan at kung okay naman kayo, i-click nyo na po itong agree. And then dito sa baba, i-click nyo po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na at na-review nyo na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign up. At may makikita po tayong ganito na kailangan ninyong maglagay ng one-time password or yung OTP. Kasi nag-send po sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng OTP. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at nandito po yung OTP. So itong OTP na ito ilalagay nyo po dito. So for example, mga ilang minuto na yung nakalipas pero wala talaga kayong OTP na na-receive. So pwede nyo namang i-click itong resend one-time password or OTP dito. So pero kung meron na at nalagay nyo na dito yung OTP, click nyo na lang po itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, OTP verified successfully. So okay na yung OTP. So ngayon may makikita na naman kayong ganito na account activation. So nag-send daw sila ng link doon sa email na nilagay ninyo. So kagaya din ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi may isasend po sila na link doon. So yun na nga, wala pang isang minuto may na-receive na akong email na kagaya nito. So ito yung activation link.
So, nandito yung link na nilagay nila. So, para ma-activate yan, i-click natin itong activate account. So, ito po. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, your account is activated. So, pwede na po kayong mag-login doon sa NBI na website. So, balik na tayo dito ulit. So, ngayon, di na tayo kailangang mag-register kasi meron na tayong account sa NBI. So, kailangan na lang nating mag-sign in. So, dito ilagay nyo po yung email ninyo, yung email address na na-register nyo kanina at yung password na ginawa ninyo. So, kagaya ng sabi ko kanina, dapat natatandaan nyo lahat yung mga information na nilagay ninyo. At kung nalagay nyo na at okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign in. And then makakapasok na kayo sa inyong account sa NBI. So dito, nandito yung account information ninyo. So first name, middle name, yung last name kasi naka-fill up na tayo nito kanina. By the way guys, yung mga nakakulay gray dyan, hindi nyo na po pwedeng i-edit yan. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat i-check nyo ng maigi yung mga information na nilagay ninyo kasi hindi na po pwedeng i-edit yung mga nalagay nyo na. At dito guys, yung may mga asterisk na kulay pula na ganito, yun lang ang pwede nyong fill upan. The rest na walang asterisk, pwede nyong fill upan yan, pwede rin pong hindi. Ibig sabihin yan, optional lang po. Kagaya nitong nickname, pwede kayong maglagay ng nickname, pwede rin pong hindi. So dito guys, scroll down nyo na lang yan at dito sa pinakababa may makikita kayong birthplace at yung citizenship. So kailangan yung fill upan yan. So kayo nang bahalang maglagay kung ano yung birthplace ninyo at ano yung citizenship ninyo. At dito naman sa baba, yung street, building, barangay, kayo nang bahalang maglagay dyan. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kung walang street, walang building number, wag nyo na pong ilagay. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng family background. So una yung father name. So dito kailangan nyo ilagay yung pangalan ng papa ninyo pero kung hindi nyo kilala at wala naman nakalagay sa birth niyo, pwede nyo pong ilagay yung NA or not applicable. At dito lagyan nyo na rin po ng father's birthplace. By the way guys, kung hindi nyo alam or wala talagang birthplace yung papa ninyo, pwede nyo pong ilagay yung NA. Pero kung meron, ilagay nyo po kung saan ipinanganak yung papa ninyo. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's name. So dito ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mother's birthplace ninyo. Kung saang lugar pinanganak yung mama ninyo. At pagkatapos dito sa educational attainment, kayo nang bahalang pumili kung ano yung natapos ninyo. And dito kayo nang bahalang maglagay ng occupation ninyo. At dito sa baba, pumili na lang kayo kung ano yung religion ninyo. Tapos dito ilagay nyo po yung height ninyo dapat naka-centimeter po. At yung weight ay dapat naka-kilogram. And then dito naman tayo sa completion. Kung ano yung kutis ninyo, kayo nang bahalang pumili kung ano yung kulay ng balat ninyo. At dito naman sa identifying marks, kayo nang bahalang maglagay dito kung may mga palatandaan kayo kagaya ng mga nunal, mga balat. So pwede nyo pong ilagay yan. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin kasi optional lang naman po ito. At pagkatapos kung okay na lahat at na-review nyo na at wala namang problema, i-click nyo na po itong Save Information. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review ng ating mga information. So dapat make sure ninyo na okay lahat at tama naman yung mga information na nakalagay dito. So kung wala naman problema at okay naman lahat, so dito na tayo sa pinakababa, i-click nyo na lang po itong submit. And then may makikita po kayong ganito, profile successfully saved. So na-save na po lahat yung mga information na nilagay ninyo. So ganun lang po kadali guys at meron na kayong account sa NBI. So ito na po yung account niyo, yung profile niyo sa NBI na website. And tomorrow guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-apply ng NBI clearance through online gamit ang inyong profile account na ito. So abangan nyo po yan bukas.